So, good day, sir. I am Fatima Lina Camora, and I am going to discuss the general features of blood vessel structure. So, there are three main types of blood vessels, namely the arteries, which carries oxygenated blood from the heart to all parts of the body. The blood vessels wherein exchange of blood and tissue fluid, of course, and then we have the veins, which carries blood to the heart. So, there are three layers or tunics of blood vessel walls except in capillaries and venules. They are the tunica intima, tunica media, and tunica adventitia or externa. So, the three main types of blood vessels in arteries are classified as elastic arteries, muscular arteries, and arterioles. Elastic arteries are the largest diameter arteries and have the thickest walls. It prevents blood pressure from falling rapidly, maintains blood flow while the ventricles are relaxed, and examples are aorta and pulmonary trunk. So, ang elastic arteries, elastic meaning kanang mo-stretch siya, and then mo-stretch siya, and then kaya niya mo go back sa ihang original nga kanang form. So, kanang mao ni siya ang elastic arteries ang naay pinaka baga nga walls and yes. And then the muscular arteries include medium-sized gitawag siya og distributing arteries and small arteries. Its wall's thickness results from smooth muscle cells of the tunica media. So, ang muscles ani niya kay smooth. And then, para magkuan ang contraction of the smooth muscle, mo siya ang gitawag og vasoconstriction nga mo decrease ang iyang diameter while also ang iyang blood flow. And then, if mo relax kay mo increase ang iyang diameter and then ang blood flow. Ano siya ang vasodilation. And then for the arterioles, it is the smallest arteries in which the three tunics can be identified. Transport blood from small arteries to capillaries. So sa pulmonary circulation, ang arterioles ang pinakatumoy sa pulmonary trunk para mag-drop off sa carbon dioxide. And then it's this, yes. Then the capillaries branch to form networks. Ano siya gitawag og pre-capillary sphincters in which smooth muscles that regulate blood flow through capillaries located at the origin of branches. The endothelium, a layer of simple squamous epithelium surrounded by delicate, loose connective tissue. Ang precapillary sphincters kay kuan siya. Mga smooth muscles nga mo kanang mo siya ang mag-regulate normal blood flow. Ang endothelium kay mo siya o kanang lining sa siya murag lining jud siya. Lining siya sa blood vessels. The thin walls facilitate diffusion between the capillaries and surrounding cells. So, ang capillary is 0.5 to 1 millimeter ang gidakon. Then, ara sa capillaries, mag-drop off og carbon dioxide and mag-pick up og oxygen. And then, sa veins, blood flows from capillaries into venules and from venules into small veins. So, ang venules have a diameter slightly larger than that of capillaries composed of endothelium. So, mostly ang mga cases kay na siya endothelium kay para dili siya like more siya protective layer. And then ang small veins kay slightly larger in the diameter than venules, all three tunics are present. And medium-sized veins collect blood from small veins and deliver it to large veins. Three tunics make up its wall. So ang
difference lang nila is ang size sa ilahang ang size nila. And then you have the valves, present in veins having greater than 2 millimeters, which allow blood to flow toward the heart but not in the opposite direction. Each valve consists of holes in the tunica intima that form two flaps. Valves is, ang valves kan, muna siya nagkuhan sa blood flow, like, dapat, marag siya ang mukuhan sa blood flow if asa pa dong. And then, the tunica intima is the ang tunica intima is mao ni ang innermost layer nga composed gyapon siya og endothelium. Single lining na siya kay simple squamous epithelial cells. Then ang tunica media ay naa siya sa pinakatunga. Ay. And consists of smooth muscles arranged circularly around the blood vessel. Then nani siya ay variable amounts of elastic and collagen fibers. Ang collagen fibers kay allows flexibility and movement. And then, ito ni ka-advent siya kay adventitia, composed of dense connective tissue adjacent to the tunica media. The tissue becomes loose connective tissue toward outer portion of the blood vessel wall. So, magaluag siya. And then, the pulmonary circulation. So, ari lang na ko ni-discuss. So, ang pulmonary circulation kay mag-start siya sa right ventricle. So, from the right ventricle, i-pump ang blood. So, gikan sa right ventricle, ang blood is deoxygenated, meaning nag-carry siya og carbon dioxide. So, i-pump siya sa heart through the pulmonary semilunar valves, kaning duha ka buok nga gaana gaana. And then, through the pulmonary semilunar valves, kay malahos na siya sa pag-pump kay ari na siya sa pulmonary trunk. Then sa pulmonary trunk, as you can see, kay na siya'y duha ka padulgan sa right and sa left. Aron ta sa focus sa left. So, ano siya? Kaning blue dire nga part means deoxygenated siya, meaning nag-carry siya og carbon dioxide. So, pagpadung niya siya sa ari na siya agi sa pulmonary artery kay pa-away man siya sa heart. Ang arteries kay carries blood away from the heart. And then, kani sa tumoy, kani mga gagmay, kay mo ni siya ang pulmonary arterioles. Then, sa pulmonary arterioles, i-drop off na ang carbon dioxide. And then, ikuha na sa siya, na mag-pick up na sa siya og oxygen. So, kani, pabalik sa heart. Kay, ang capillary, ay, ang diri sa, ang kaning mag-off sa carbon dioxide and mag-pick up og oxygen kaysa capillaries na siya. Nga ang magkuan sa nya ang organ nga magkuan sa gas exchange kay ang lungs, specifically sa alveoli. So if ma-pick up na ma-oxygenated na ang blood, ihatod na ni siya balik sa heart. So padung balik sa heart kay mao na ni siya ang kaning mga gagmay nga kuan blood vessel kay mao na siya ang pulmonary venules. And then pag adto sa pulmonary venules kay ali na siya sa pulmonary veins kaning usa na lang siya. May naklaro ang araw. And then pag human sa pulmonary venules sa pulmonary veins kay mabalik na siya sa left nga atrium ani diri. Then sa pag pump kay moagi siya sa mitral valves kaning valves nga naa diri. And then padung na siya sa left nga ventricle. So that is our pulmonary circulation. So if we recap kay
Una kay sa right ventricle, maagi siya sa pulmonary to may lunar valves. And then ato siya sa pulmonary trunk. Na, na siya yung kanang okay. Ato siya sa pulmonary trunk and then sa pulmonary artery. And then ato siya sa ari sa tumoy kay ning mga gagmay nga kuan kay mo ni ang pulmonary arterioles. Sa capillary sa diri sa capillaries mo ni ang mo-drop off og oxygen, mo-drop off og carbon dioxide and mo-pick up of oxygen. Ay na siya sa lang nahitabo, specifically sa alveoli, and then pick up siya sa kanang pulmonary venules, and sa pulmonary veins, then pabalik sa left atrium, then moagi siya sa mitral valves, and then padung sa left ventricle. Oxygenated na siya. Mao na to siya, sir. Thank you.